Ayan guys, good day muli sa inyo at willing nga po muli sa ating munting channel. At sa araw na ito guys, kumusta kayong lahat? At naway nasa mabuting kalagayan kayo. At sa araw na ito ay mayroon tayong titingnang sasakyan na Toyota Hiace guys. Ang problema niya ay hindi malamig sa likod. So ang findings ko guys ay mayroon siyang leak. Kaya kinagahan ko siya ng preo nung naglang isang linggo. Bumalik ulit ngayon at ayaw na ulit lumamig. So sige guys, samahan niyo ko, tara. Ayun guys, nandito tayo sa harapan. So malamig siya sa harapan guys, pero hindi naman kalamigan. Tingnan natin sa likod. Nandito tayo sa likod. So hindi malamig ang likod niya. Kulang siya sa preon. Ayan. Kulang siya sa preon kaya hindi makaabot dito yung lamig. So tingnan natin yung kanyang reading ng kanyang gauge. Punta tayo dun sa harapan. Ayan po guys ang reading niya. Ang ating low side ay nasa mga 35 at ang ating high side ay sa mga 180. So kulang siya sa preon guys. Kasi nung nagdang araw ay pinargahan ko siya. Pinagdagan ko lang kasi kailangan yung bus na gamitin, kaya bumalik siya ngayon. Mga 1 linggo mahigit guys bago siya bumalik. So ayaw na ulit lumamig yung likod kasi nung tinignan ko nung naglang araw ay hindi malamig ang likod. So nung pinargahan ko ng preon, lumamig siya. So tingnan natin sa ilalim guys kung anong problema. Bakit nababawasan siya ng preon. Okay? Guys, nandito na tayo sa ilalim. Hinahanap natin yung sira guys. Yung tubo guys, sinusundan ko po. Yung kanyang high side guys, napansin po ninyo naglalangis yung high side niya naglalangis. Ayan, ibig sabihin po ay yan po ang problema niya. Yung kanyang rubber, yung kanyang pipe guys ang may problema. So tatanggalin natin yung pipe na yan. Medyo mahirap lang siya kasi nasa loob talaga. So hindi ko na mabidyohan guys yung pagtanggal niya kasi walang maghawak ng aking camera. So yung pipe na yan ay tanggalin natin. Mayroon lang siyang bolt din guys kung kayo mag DIY. Yung kanyang ito po yung kanyang karugtong. Ayan po yung karugtong niya. So tanggalin natin. Gagamit tayo ng hello guys, 22 at saka 24 pala guys ang size ng ating tools. So ayan, naluwagan ko na siya. 22 at saka 24 ang size ng ating tools para makalas natin yung kanyang. Sorry po guys, hindi ko pala na i-discharge ang ating tirang preon. Kaya biglang sumabog. Nagulat tuloy yung kasamahan kong supervisor guys dahil biglang sumabog. Okay lang, mamaya i-ano naman natin mamaya. Ayan, meron pa siya guys na bolt din na number 12 guys. Tanggalin ko siya. Ayan guys, nalogan ko ng 12 na bolt. Ayan, kita po ba ninyo? Ayan. So nakalas na natin yung ating bracket. So yung hose po pala sa mga gustong mag-DIY dyan ay papunta siya sa compressor. So punta tayo dun sa taas at tanggalin natin yung hose para makalas na natin yung hose na yun na ating papalitan. Okay? Nakalas na natin yung ating bracket. So yung hose po pala sa mga gustong mag-DIY dyan ay papunta siya sa compressor.
So punta tayo dun sa taas at tanggalin natin yung hose para makalas na natin yung hose na yun na ating papalitan. Okay? Ayan po, nandito na tayo sa taas. So gagamit lang tayo ng Gis na T kasi nandun yung kanyang bolt sa ilalim mo. Medyo loob na loob po yung kanyang bolt. Ayan, kita ko niya yung kanyang bolt. Ayan po, Gis na T ang gamit ko guys. Ayan, tingnan po nyo yung high side nya. Ayan, may mga langis-langis, so ibig sabihin yan po yung mayroong leak. Okay, kakalasin ko na siya. Ayan po, kinakalas ko na siya. Simple lang po guys. Sa mga gustong mag-DIY dyan, kayang-kaya po ninyong palitan to. Okay, sa mga baguhang technician, kayang-kaya po ninyong gawin to. So nakalas na yung kanyang tornilyo, hugutin ko na yung kanyang hose. Ayan guys, natanggal na natin ng lahat ng hose. Yung ating huhugutin ko na po siya. Ayan guys, nahugot na natin ang ating pipe. Ayan, klarong-klaro naman po ang ating leak ng ating hose. Ayan, masang-basa siya. So dadali ng aming bili ng aming pyesa guys, dadali niya dun sa machine shop para mapalitan natin ang hose. Ayan po, okay. Hey guys, napalitan na natin yung ating hose. Ayan, bago na yung hose na yan. Pinalitan lang yung hose niya. So ikabit ko na. Okay, so nandito na po tayo sa ilalim. Ayan po, isasalpa ko na ang ating hose. Ayan po yung ating hose, nakasuot na siya, sinuot ko na siya. Ayan ang ating naisalpa ko na sa unahan, so dito na lang sa baba natin ang ikabit. Ayan, ikabit na natin. Sinsya na kayo guys, walang naghawak na aking camera kaya medyo nahirapan ako. Ayan po, nakapitan na natin yung nut dito. Dito naman sa kanyang bracket, nakapitan ko yung kanyang bracket. Sinsya na kayo guys at maingay dito. Ayan, doon naman tayo sa taas, ikabit ko yung hose doon sa taas. Okay, ayan po, naisali na natin yung langis doon sa ating compressor. So ilalagay na natin ang ating hose para may kabit na natin. Pasensya na kayo guys at medyo maingay dito. So lalagyan ko siya ng bolt. Ayan. Ayan po, kapitan ko na para pag nakapitan na natin, babacuum ko na siya, tapos karga na natin ang preyon para matesting na natin. Okay na siya. Ayan guys, binabacuum ko na siya. Maya karga na natin siya ng preyon. Ayan po, kakarga na tayo ng preyon. So paparging muna ako. Ayan, lagay muna tayo ng initial na karga. Tapos pag nakargahan natin guys ay test leak tayo. Nilagyan ko ng sabon yung mga pinagtanggalan natin kung walang singaw. Okay po. Ayan, nakakarga na siya ng initial. Ayan po yung kinalas natin. So titingnan ko kung walang leak. Ayan, okay, walang leak. Ayos siya, ayos. Yun naman po sa ibabaw sa kanyang compressor. Tingnan natin kung wala din siyang leak. Okay, ayos, wala siyang leak.
So pandarin natin sakyan. Mandar na po, buksan na po natin ang ating aircon. Ayan, mandar na ang ating aircon. Pati sa likod bukas na rin. So kakargahan pa natin ng preno. Punta tayo dun sa harap. Guys, meron po siyang dito, side glass. Aside from that, kailangan din natin i-monitor yung gauge yan. Tama na po, naka 200 na siya ang ating high side. So ayok po na siya. So silpahan natin sa loob, tingnan natin kung malamig na. And guys, nandito na tayo sa loob ng high ace. So malamig na po siya ngayon. Dati po ay hindi po siya malamig dahil nga po kulang siya ng freon dahil doon sa hose na nag-leak. So ayun, okay na po siya ngayon. So once again guys, maraming salamat sa patuloy niyo pong panood ng aking video. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo, ma'am sir, sa suporta niyo ng channel na ito. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please paki-subscribe po ng aking channel. Like, share, comments kung may mga comments po kayo. At i-hit mo na rin ang notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong video nating i-upload. So maraming salamat po sa inyo and God bless. Bye.